Kaibigan, baka ginagawa mo rin ang bagay na ito na ginagawa ng maraming sari-sari store business owner. Ito po ay isang malaking pagkakamali. Kapag ginagawa mo ang bagay na ito, hindi mo lang agad-agad mamamalayan. Unti-unti na palang nawawala ng suki at mga customers ay iyong tindahan. Darating ang panahon, kaibigan, manotice mo, uy, humihina na pala yung bintahan ko. Bakit kaya kumukunti ang customer sa aking tindahan? Ayon kaibigan, kasi ito po ay isang malaking pagkakamali. Kaya sana huwag mong gawin ang bagay na ito para hindi malugi at mawala ang negosyo na iyong pinaghirapan. Hello mga kaibigan, magandang umaga sa ating lahat. Ito na naman ang yung life coach at ka-negosyo partner, Ate JB. Ayan, napakaganda ng topic natin pag-usapan kaibigan. Ito po ay isang bagay na mahalaga na dapat tayong lahat ng mga sari-sari services owners malaman po natin ito, no? Actually kaibigan, naisipan ko na gumawa ng video kasi may nakita naman ako noon isang post sa isa sa mga Facebook pages na aking pinupuntahan. No? Kasali kasi ako sa mga maraming group noon, mga sari-sari owners group kaibigan. So may nag-post, sinulat ko dito, babasahin ko po ang post, no, ng ating kapatid. Ask ko lang kung tama ba yung tendera. Nagagalit kapag kasi inuutusan yung anak ko pabalik-balik. Ayun kaibigan. So may parang nagrereklamo, nagtatanong lang, no, yung ating kababayan, no. So gusto niyang malaman kung tama ba yung tendera kasi yung anak niya inuutusan niya tapos pabalik-balik, nagalit daw yung tendera kaibigan. So alam ko marami sa atin ang makaka-relate nito. Noon kaibigan, ganyan rin ako, no? Ganito rin ako, nagagalit. Lalo na yung pagbata ay babalik-balik. Noon piso pa yung kindi, no? Si JB, kindi 1 peso. Tapos balik na naman. Kindi na naman 1 peso. Minsan, pinapagalitan ko noon, kaibigan, sabihin ko, ay hindi naman totally pinapagalitan. Sanasabihan ko lang na, ubusin mo, magkano na ba yung pera mo yan natira? Sabi nung bata, meron pa ako 7 pesos. Ay, ubusin mo na yan. Babalik ka na naman. Pero kaibigan, natuto talaga ako sa aking pagkakamali, no? Ayan, so, ang ating pag-usapan ay tungkol sa mga bata, kaibigan. Kasi tayo naman, alam ko, kahit hindi nyo aminin, pag matanda or matured, hindi bata yung bumibili, most of the time, hindi natin pinapalata o hindi natin pinapakita na galit tayo. Kasi nga, matanda or mature na ang bumibili. Pero, pag bata, ayan, wala tayong control. Pag galit talaga, no? Walang preno. Kaya siguro, ayan, nagtanong yung ating kababayan, yung ating kapatid, nagtanong, no? Kung tama ba yung tendera? Pinapaglitan yung anak kasi pabalik-balik. Alam naman, yung bata kaibigan, no, dapat mataas yung ating, mahaba yung ating pasensya. Ang bata, makakalimot din. May mga bata talagang mabilis, madali malimot kaibigan. Dito rin sa aming tindahan, no, ito pa, may pagkakataon na yung bata. Ayo kasi sa amin yung tao po sa Bisaya. Ayo ate, pabili. Ano? Tapos, ang tagal pa sabihin. Yung bata, parang na-absent ba yun, nakalimutan eh. Sabihin pa minsan yung bata sa atin pa magtatanong, ano nga po yun? Ano? Bibili ako, ate, yung ang tagal. Nakakalimutan. Yung mga matatanda, minsan nakakalimutan yung bata pa, no? Kaya, madalas kong sinasabi sa mga bata na pag kayo ay bibili, pag inutusan kayo ng yung magulang, sabihin nyo, isulat sa papel. Lalo na, hindi lang isa, more than isa, 2, 3, 4, 5 ang bibilin, isulat sa papel. Kaya siguro, yung anak pinagalitan kasi pabalik-balik. Sabi ng ina, bumili ka ng spices, marami, ahos, bawang, sibuyas, ganon. Ang bata, pagdating sa tindahan, ahos, no? Bawang yun. Sa Tagalog, no? Bawang. So sabi, ate, pabili ng bawang. Bigyan mo ng bawang. Tapos meron pa pala. Tapos nakalimutan. Uwi, balik na naman. Ate, pabili ng sibuyas. Okay. Tapos, balik na naman. Ate, pabili ng luya. Di ba ikaw minsan mairata ka? Lalo na kung small amount. Sa piso, 2 piso, 3 piso, worth of 1 piso, ha? Kahit nga, minsan 5 pesos, no, ang isang produkto. Tapos, pabalik-balik, no? Nairita tayo, no? Maliban na lang kung pabalik-balik, pero malaki naman. Malaki naman yung worth ng isang produkto. Pabalik-balik, pero isang case ng Red Horse, pabalik-balik, isang kanang sigarilyo, okay lang.
Pero yung pagbalik-balik, mga candy, minsan chichire, pabalik-balik, minsan tayo talaga ay nairita. Kaibigan, wag po natin ipahalata sa ating mga customers. Kahit bata pa, no? Alam ko, again, tulad ng sinabi ko kanina, tayo, very smart, matatalino tayo mga tindera, no? Pag malaki ang bumibili, hindi bata, mature person, ay hindi natin pinapahalata na galit tayo, kahit galit na galit, no? Kahit irritable na. Pero pag bata, again, wala tayong preno. Kaibigan, kahit bata pa yan, respetuhin pa rin natin sila. Tingnan nyo yung bata. Sinabi sa mama niya na pinagalitan siya na tindera. Ayun, sumama ang loob ng mama. Sa tingin mo ba, sa susunod na yung mama may ipabibili sa kanyang anak, sa tingin mo ba dyan pa rin siya bibili yung bata sa tindahan nyo? Sabihin pa ng mama na huwag ka nang bumili kay Ate JB kasi masungit yun. Or yung bata mismo, kahit hindi pa siya sabihan ng mama niya, sabihin ng bata, hindi na ako babalik sa tindahan na yun, hindi na ako babalik kay Ate JB, pinagalitan ako, ang sama ng ugali. May mga bata na ganyan, kaibigan, kaya tayo, kahit irritable tayo, kahit marami tayong problema, marami akong problema, kaibigan, palaging, kung sabi sa'yo pa, magsipok akong ulo, no? Yung irritable yung mind ko, kaibigan, no? So wala akong sa mood palagi kasi nga may sakit ako, marami pang problema. Pero, most of the time, nakangiti ako. Hindi ko pa rin, no, pinapahalata sa mga customers ko na may kaaway ako or masama yung loob ko. Hindi. Nakasmile pa rin ako sa harap nila. So, dapat mahaba yung pasensya natin. Ito, kaibigan, hindi lang natin talaga malalaman agad-agad. Hindi mo manotice agad-agad. Pero, mga ilang buwan or taon after ngayon, manotice mo na unti-unti ka nang nawawala ng customers, mga tsuki. At manotice mo rin na, humihina na pala ang bintahan ko. Noon nakakakuta ako, ngayon hindi na. Bakit kaya? Puno naman ang tindahan ko, kumpleto naman yung mga paninda ko. Bakit kaya humina yung bintahan ko? Ay hindi mo lang alam, kaibigan. Baka isa po to sa mga dahilan kaya unti-unting nawawalan ka ng customers. Palagi kong sinasabi, hindi lang ang mga factors, hindi lang yung puno ang ating tindahan, hindi lang yung maaga tayong nagbubukas. So maraming factors na dapat natin gawin para talagang lalago ang ating sari-sari store business. At marami ring bagay na dapat hindi natin gawin para hindi malugi at mawala yung negosyo ating pinaghirapan. And this is isa sa mga bagay na yun, kaibigan. Yung pagtrato natin sa ating customers. Palagi kong sinasabi, treat your customers in a nice manner. No, magandang pakikitungo sa kapwa. Mahalaga po yung kaibigan. Kasi pag hindi ka mabait sa yung kapwa, malaki ang chance, mawawalan ka ng customer. Ganahan ka ba, kaibigan? Ikaw ba, gaganahan ka bang bumili sa isang tindahan na masungit yung tindera? Gaganahan ka bang bumili sa isang tindahan na hindi man lang ngumingiti yung tindera, kaibigan? Lalo na yung tindera na palaging galit. Ikaw ba pag pinagalitan ka ng tindera dahil sa palagi kang bumibili paulit-ulit, bibili ka pa? Sa tindahan niya? Siguro bibili ka pa ulit kung walang kakopetensya, pero pag may ibang kakopetensya, talagang doon ka pupunta sa iba. No, magandang pakikitungo sa kapwa, kaibigan, mahalaga po 'yun. Yung iba naman hindi sila palangiti, hindi palagi magandang pakikitungo nila sa kapwa kasi natatakot silang utangan. Totoo naman yung kaibigan, pag mabait tayo, marami talagang uutang. Pero okay lang naman kung maganda, magaling magbayad, di ba? Ayan. So dapat maganda ang pakikitungo na sa ating kapwa, ha? Huwag tayong magsungit sa kanila. Lalo na yung mga bata. Yun talaga mga bata, no? Nakakaawa. Naawa ko sa mga bata, kaibigan, no? Kasi nga talagang sila yung napagbuntungan natin sa ating mga yung sapot sa Bisaya, no? Marami tayo yung stress tayo, hindi maganda yung loob natin, bad mood tayo. Doon na pupunta sa mga bata. Ayan, wag naman ganun, kaibigan. May mga bata na, marami mga bata yung sensitive, yung feelings na sensitive, yung pakiramdam nila. May mga bata rin na nagsusumbong sa kanila mga magulang. Katulad ng anak ng ating kapatid, ng ating kababayan. Nung nagsumbong sa kanyang anak, pinagalitan ng tindera daw. No, pinagalitan siya ng tindera kasi pabalik-balik siya sa tindahan. Ay tayo naman mga magulang, pag bata pa yung ating anak,
ito rin na para sa mga magulang dyan, isulat natin sa papel. Anong gusto natin ipabili sa ating anak, isulat natin para hindi makalimutan ng anak natin. Kung hindi marunong magbasa yung anak natin, tayo na lang pumunta sa tindahan. Para naman hindi ma-stress, hindi ma-stress masyado yung mga tindera. Ayan, so nag-smile lang si Ate GB, no, para good vibes tayo. Pero mahalaga talaga ito, kaibigan, ha? Huwag nating pagalitan ang mga bata, no? Kahit pabalik-balik, kahit peso lang yung binibili nila, binta pa rin yun, no? Huwag nating pagalitan. Tandaan natin, ang mga bata ang palaging inutusan ng mga magulang nila para bumili sa ating tindahan. Pag nagalit sa atin yung bata, pag natatakot sa atin yung bata, malaki ang chance na hindi na siya bibili sa ating tindahan. So, mawawalan tayo ng customers, mawawalan tayo ng binta. And sooner or later, talagang malulugi at magsara yung ating sari-sari store business. Kaya iwasan natin itong gawin, okay? Again, thank you so much, kaibigan. Tinapos nyo po ang tuloy yung aking video. Lagi mo na tandaan, kaibigan, na hindi imposible, hindi mahirap na masinso ang buhay natin. Basta pa, masipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili, and of course, we have God in our life. Asin sa buhay natin, kaibigan, tiwala lang. And syempre, mabait tayo sa ating kapwa, ha? Again, thank you so much sa iyong pagmamahal kay Ate GB. I also love you guys. Sana, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana mag-subscribe ka na kay Ate GB and then pakit na notification bell para mapanood mo rin other videos ko na tiyak makakatulong sa ating pag-asenso. Sana, kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. And please don't skip the ads po, no? Malaking tulong ito sa amin na aking family. Again, thank you so much yung pagmamahal kay Ate GB. I also love you guys. Aasenso tayong lahat time it, okay? Thank you so much. God bless.